Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Sensya na ko kayo kanina nung humingi ako ng update sa nangyayari po sa Metro Manila at sa Central Luzon. Yung sabi ko nga sa mga kasama ko, kasama na po yung kapatid ko, mamaya habang nagwe-wading kayo sa Bora, magwe-wading naman po kami sa Tumana River sa Marikina at sa Tulyahan River sa Malabon. Yung pagbukas po natin ng airport na to, naalala ko na ako'y tumatakbo po sa Senado. Meron po isang airport sa Mindanao kami napuntahan at minamadali kami dahil sabi nila, alas 5 magsasara na to. So nandun po kami sa runway, nagpapower up yung mga makina ng aeroplano at nagtataka kami sa dulo ng runway habang sinasagad ng piloto yung kanyang makina, bigla akong hininaan. Tapos lumingon sa amin at sinabi, Sir, sandali lang ho hihintay lang natin tumawid. Kako, sino tatawid? Runway po yun. Tumatawid raw yung mga kalabaw sa harapan namin. Kaya medyo matatagalan yung pag-take off namin. Punto ko lang ho doon. Di ba parang hindi naman ho dirt strip yung pinuntahan namin. Talaga pong kaap facility to. Pero hindi natin masasabing world class. Kaya naman ganoon na lang ang tuwa ko pagpunta natin dito sa Boracay Airport na ngayon papakalanan. At yung mga planong parating dahil talagang namang kahanga-hanga na nagawa itong temporary facilities ito, midterm facilities, in just 7 months. At doon purihin po natin ulit si Mr. Ramonang sa Puno San Miguel Corporation. Ako po'y ganado talagang gumawi dito. Sa wakas, natanaw ko na po ng personal ang isla ng Boracay. Dati po kasi litrato lang ang alam ko dyan nung pinuntahan ng nanay ko about 24 years ago. Kung doon po sa imbitasyon sa atin, sabi sa akin sa aking briefer, iniimbita ako mag-overnight sa Bora. Hindi po pwede dahil meron pong baha sa mga ilang parte ng Metro Manila. Kailangan po tayong bumalik ngayong hapon. Kung sakasakali ho ba magbubook ngayon, pwede ho ba magbakasyon ng 2016 dyan? Malaki ho ba ang discount? Kung ngayon na ang booking. Anyway, nang malaman ko nga pong magkakaroon ng inauguration at groundbreaking dito sa Aklan, agad akong nanabik sa pagkakataong makalapag sa isla ng Boracay. Naisip ko po agad ang magagandang tanawin, ang puting buhangin at ang klarong tubig sa baybayin. Pero kung sakaling hindi nga po talaga tayo makakapag-relax dahil sa dami ng kailangan nating asakasuhin para sa ating pong bansa, lalo pat nagsusungit ang panahon ngayon, hindi ko naman po hahayaang hindi matikman ang mga kilalang pagkain dito gaya ng Chori Burger at Jonas Fruit Shake. Kwento lang po sa akin yun, pero baka ho mapamadali tayo, hindi ko na naman matikman. Talaga naman po kapag sinabing Boracay, ang kadalasang naisip natin ay bakasyon o good times noon pa man. Tanga na ng Boracay ang potensyal na maging pangunahing tourist destination sa riyon ng Visayas dahil sa bukod tangi nitong likas yaman. World-class na mga resort at syempre ang tanyag na mainit na pagtanggap mula sa mga Pilipino na siya namang nagdudulot ng ngiti at galak sa bawat bisita. Ngunit minsan, hindi nabibigyan ng atensyon ang biyayang dulot nito sa bansa at sa mga Pilipino. Malaki ang ambag ng mga lokal na destinasyong tulad ng Boracay sa turismo ng bansa. At gaya nga po ng palaging paalala ng mga ekonomista, ang mayabong na turismo ay susi sa mas maunlad na ekonomiya. Isipin na lang po natin ang Katiklan Airport na sumasalubong sa humigit kumulang 700,000 turista kada taon. Hindi po biro ang numerong ito. Lalo na kapag inisip natin sa bawat turistang bumibisita sa atin, may isang Juan de la Cruz na nabibigyan ng kakayahan at pagkakataon upang makapagtaguyod ng kabuhayan para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Para lang ho, klaro-klaro, kanina po nagko-compute kami ng ating Secretary of Finance. Baka magkamali ho tayo, titignan ko lang ho itong... Okay. Kung matupad po yung 3 million na tourists na inaasahan natin pag napalaki na po yung ating airstrip dito, hindi ho bababa sa 322 billion 500 million ang idadagdag sa ekonomiya ng Boracay, ng Aklan. At paano ho na-achieve yung figure na yun? No? Figure out niya about $1,000 per tourist times 40 na lang po. Tapos multiplier effect ng 2.5 dahil ho doon sa, di ba, may benta ng pagkain, yung, at iba pa, handicrafts, yung ating mga souvenirs. So, easily, at wala pa ho yung housing na component doon. Kung sakaling dumami pa para mag-house doon sa service industry sa pinag-uusapan. Pag ganun po, multiplier effect ng 5. So, minimum po yung 322
billion pesos. Buti lang po scientific calculator yung nasa telepono ko. Ganito po kahalaga ang selebrasyon at pagtitipon natin ngayon. Ang bagong terminal na ito ay maituturing nating isang malaking tarangkahan na magbubukas ng mas maraming oportunidad. Hindi lamang para sa labas-masok ng mga banyagang negosyante at turista, ngunit higit sa lahat para sa patuloy na pagyabong ng turismo sa bansa. Pangmatagalang pag-usad ng ekonomiya at mas maraming trabahong mapagkakakitaan ng ating mga kababayan. Hindi tayo pwede magpahuli sa kalidad ng paliparan sa mga karating bansa. Kaya naman, mula sa air conditioning hanggang sa computer na check-in counters, mula sa high-tech na baggage carousel hanggang sa mga LED information screens, mula sa mga komportabling waiting areas hanggang sa mga disenteng palikuran, siniguro nating moderno at may pagmamalaki natin ang makagamitan sa paliparang ito. Kakibat din ng mga upgrades na ito ay ang pagpapaigting sa seguridad at kaligtasan ng mga bisitang papasok at talabas ng Katiklan. Ngayon po, may naka-install ng state-of-the-art X-ray scanners na makakatulong sa pagtiktik sa anumang posibleng banta. Ngunit higit sa lahat, sa unang pagkakataon po ay tatanggap at makakapagsilbi na po ang Katiklan Airport ng nighttime flights, gaya ng ibang mas malalaking paliparan. Dahil po sa nighttime navigation system at bagong airport runway lights natin, tinatayang aabot ng 30% agad ang itataas ng dami ng pasahero sa paliparang ito. Kapag may mga bisita po tayong dumarating sa bansa, ayaw naman po natin silang madatnang pasikot-sikot sa mga airport terminal, katatanong sa mga impormasyong kailangan nila. Ayaw natin silang makitang nagpapawisan na kakahintay sa mga delayed na flights o sa mga mahabang pila. Ayaw nating iwan silang tenga sa mga sulok o pasilyo bitbit ang naglalakihan nilang mga bagahe. Kaya naman, bukod sa mainit na pagtanggap ng Pilipino sa mga turista, ang mga pagsasayos pong ito ang inaasahan nating mas kakalinga at mas makakapagbibigay ginhawa sa kanilang mga biyahe. Ngayon, kapag sinabi na natin sa mga turista na visit us again, ay talaga naman pong mas marami na silang dahilan upang bumisitang muli sa Pilipinas. Malinaw pong ang pagpapasinaya natin sa bagong Katiklan Airport ay tanda ng ating kahandaang ipahayag sa mundo na halina po't kayo dumayo sa aming pumbayan. Bukas ang aming pinto para muling madiskubre at maranasan ang hiwaga ng mga isla ng Pilipinas. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito upang personal na pamapasalamatan si Ginoong Ramon Ang at ang management at staff ng San Miguel Corporation, maging ang Trans-Air Development Holdings Corporation para sa kanilang pagsusumikap na mapagtagumpayan ang proyektong ito. Hindi po batid na marami, alam po niyo yung Private-Public Partnership Program, inaasahan po natin maibibigay yung infrastruktura kailangan po ng bansa para naman po yung budget ay mailaan natin sa tinatawag na mga social concerns tulad ng ating health program at saka ng conditional cash transfer program. Hindi po batid na marami, si Mr. Ramon Ang po, isa sa mga una kong kausap, na nagpakita sa atin itong rutang to na kung saan mapapamadali ang mga kakailanganing infrastruktura ng ating bansa. Siya po ang nagbigay kumbaga laman doon sa ating po mga pinapangarap ng panahon. Kaya ulit, papasalamatan ko po siya, hindi lang po sa kanya mga ginagawa, pero pati na rin po doon sa inspirasyon na naipagkaloob niya nung ipinaliwanag ang oportunidad natin sa private-public partnerships. Nakatatak na po sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino ang San Miguel at maging sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa. Hindi sila nawawala po sa eksena. Ang administrasyon pong ito ay nananabik pa sa mga susunod na proyektong itataguyod ninyo kasama ang gobyerno. Ang paliparang ito ay isang konkretong halimbawa sa mabuting bunga ng pagkakapit-bisig ng gobyerno at ng pampublikong at pribadong sektor para sa kapakanan ng bansa. Excuse me po. Bahagi pa rin po ang pagsasagawa ng mga proyektong infrastruktura tulad ng pagpapatayo ng mga paliparan at pagpapabuti sa mga destinasyon sa bansa sa layunin nating pagandahin ang imahen ng turismo sa bansa. Sa katunayan, magsasagawa po ang gobyerno ng mga bidding para sa public-private partnership projects upang lalo pang pagandahin at gawing mas moderno ang mga paliparan sa Bohol, Daraga at Puerto Princesa. Inaasahan po natin na sa mga airport developments na ito, mas mapapadali ang transportasyon ng mga turista sa mga destinasyon sa ating bansa. Muli ko pong bibigyan din na sa ilalim ng PPP program natin hindi tayo gumagawa ng mga kastilyong buhangin. Yun po ay para sa kanta na lang.
Mga proyektong sa unang tingin ay maayos, maganda at matibay, ngunit abutan lang ng malakas na hangin ay agad-agad namang bibigay. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa gobyerno, makakapagtaguyod pa tayo na mas maraming proyektong tiyak na pakikinabangan ng taong bayan. Iisa po ang prinsipyo ng PPP at ng ating administrasyon dahil alam nating hindi kayang pondohan mag-isa ng gobyerno ang mga paliparan, ang pagpapatayo ng mga tulay, ang pagpapasemento ng mga daan papunta sa mga kanayunan. Gumagawa tayo ng mekanismo upang magkaroon ng mas magandang ugnayan ang pribadong sektor at ang gobyerno upang matulungan ang mamamayan. Ang mga proyekto pong ito ang magbibigay daan upang matyak na may mapapasukang trabaho ang amang dating nakatambay lang na may pagamutang bukas sa inang mga anak, na may paralang maipapatayo sa mga lugar kung saan tagpi-tagping yero ang eskwelahan ng mga paslit. Ito po ang magbibigay daan para ang mga problemang matagal nang pinapasa ng ating mga kababayan ay hindi na natin maipamana sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Talaga naman po kapag nagtuloy-tuloy tayo sa pagtahak sa tuwid na daan, mas makakabuelo na tayo upang mas mapatay ang lipad ng Pilipinas. Patuloy tayong magkapit-kamay sa paglalakbay tungo sa pagbabago at sa mas maliwanag nating kinabukasan. At bago po ako magtapos, papasalamatan ko po lahat ng may kinalaman dito. Panguna nga po mga katawan, San Miguel Corporation, si Mr. Ramon Ang, Governor Marquez ng Aklan, Malay Mayor John Yap, ating po Secretary Cesar Purisima, siyempre si Maro Aso, hindi pa ho nagsiswearing to office, matagal na po tumutulong, CAP Director General Monching Gutierrez, MIA General Manager Bodet Honrado, pati na roon Pagcor Chairman, tumutulong na rin ho yata dito. Pero pagkalam ko bawal ang casino dito. Kaya huwag nyo ilalagyan ng casino dito. Officers and employees of Transair Development Holdings and San Miguel, other local government officials of Aklan, and to every party that was responsible in carrying out this halfway measure towards really improving our tourism sector. Can I just point out as a last point, no? Yung Malaysia has 22 million tourists. Thailand has on average about 14 million tourists. We are doing the tail end almost. We have 3 million tourists annually. Last year we improved. It was 3.5. But 3.5 is still a far cry from 14, which we hope to achieve sooner rather than later, perhaps as early as 2014 or 2015. Thank you and good day.